Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihan naman, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa mga oras na ito, patuloy na namin pinupuri, niluluwalhati, lalakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobe mo nawa na kami po ay iyong samahan sa oras na ito. Iyon na ito ang pagpagimalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Jesus. Ang mga nanghihingat at bibigatan, inyo pong pag-aari palakasin sa ngalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, ipagkaloob mo tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot na namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang malakas ng ating Panginoon. Taas muna inyong mga kamay bago po tayo magbasa ng ating mabuting balita. Meron po ipapasigaw sa inyo. Pag sinabi kong God is good, at isasagot nyo talaga. Pakilip ko na lahat. Okay. Pag sinabi ko naman all the time, ang isasagot nyo, husay naman. God is good. All the time. Husay talaga. Husay naman. Ulit. God is good. All the time. Purihin siya ulit sa kanyang palakas. Brothers and sisters, ating tunghayan ng mabuting balita na ating pasasalusaluhan dahil tayo papasok sa ikalabing limang linggo, if I am not mistaken. Papasok tayo sa ikalabing limang linggo sa kaniyong panahon. Hahangunin natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas, ang kabanatay 10, talatang 25 hanggang 37. Luke chapter 10 verses 25 to 37. Luke chapter 10 verses 25 to 37. At dito po ang magbabasa sa wikang Ingles. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, "What must I do to inherit eternal life?"
What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You are answered correctly, Jesus replied. Do this and you believe. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down to the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The experts in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Purihin natin ang buhay na Diyos. May iskripang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at pamumuhay ka. Sa harap ng iskriba na bukod siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha ng patidanit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa tao na kahugtusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang Sandebita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao kay Ispat sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay patuluyan at kinalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay patuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipaggapwa sa taong hinarang ng mga tulisan?
Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng hapag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, gayon din ang gawin mo. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. God is good. Pangahina. God is good. All the time. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Maaari na po tayong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At magpapasalamat tayo sa Yahweh El Shaddai sa nakagugmayan ng 22nd Thanksgiving Anniversary Celebration ng Tapat pa Chapters. At alam ko po na ilan sa inyo na nakarating doon sa BC Auditorio ay patuloy na pinaghimalaan ng buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Purihin si Yahweh ang kanyang malakas. And speaking of anniversary, marami sa inyo ang talagang pinaghimalaan ng Diyos. Dahil doon sa temang magaling ka na dahil sa iyo pananampalataya. Amen? Ngayon, ang ulo ng makalangit na balita na nais kong ibahagi sa inyo, most especially those who are viewing this recorded FB Live. At naway maunawaan po ito ng buong mundo. No matter what dialect they have. Ang title po ng aking ibabahagi, Redefining Neighborly Love. Pagpapakahulugan sa pagmamahal sa kapwa. Redefining sa Tagalog, pagpapakahulugan. Amen? Pagpapakahulugan sa pagmamahal sa kapwa. Ang talinghanga ng mabuting Samaritano ay hindi lamang basta aral sa katulihan. Ito po ay hamon na magmahal ng walang hangganan. Amen? Sa Ebanghelyo ating binasa, tayo ay hinamon ni Jesus ang pagiging makapatas at ipinakita ang tunay na daan sa buhay na walang hanggan. Amen? Imagine, isang eksperto ng kasulatan ang sadyang lumapit sa ating Panginoong Yesus. Para ano? Para subukin. Amen po ba? Now, how to redefining neighborly love? Una sa lahat, the lawyer track eternal life through works. Bigat ng paggagawang patas, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng gawa. Saan ito hinako? Makikita natin sa Luke 25, Luke 10:25, Luke chapter 10 verses 25 to 29.
Ito ang sabi. May iskribang lumapit ni Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas ng kaniya-iya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Ayaw niya isang eksperto ng kasulatan ang lumapit sa ating Panginoon upang subukin. Tinanong niya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tinanong ulit siya ni Jesus ng tugon. Ang sabi niya, ano ang nakasulat sa kautusan at ano ang nababasa mo po? Sumagot ang eksperto ng kasulatan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Sa madaling wika, ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong pagkatao. Amen. Ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi hap-hap, kundi buo. Amen. Amen po ba? Amen. So a lawyer asks, what must I do to inherit eternal life? Revealing a works-based mindset. Tanong ng eksperto ng kasulatan kung ano ang dapat niyang gawin upang magkamit ng buhay ng walang hanggan, ang siyang nagpapakita ng pag-asa sa sariling gawa. Amen? At di na yun, itinuro ni Jesus ang diwa ng kautusan. Ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 at Leviticus chapter 19 verse 18. Amen? Amen po ba? Amen. So, ano po ang pinakasusi dito? Walang pagkasusupil sa kautusan ng ganap. Romans chapter 3 verse 20. Ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng relasyon at hindi sa buwan. Kailan mo ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong mong pagkatao at ibigin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. No matter what, kung si Brother Ryan ay may salamin o wala. Amen. Nakikita po kayo yung aking cellphone camera. Pogi pa rin. Yung palapak ko yun, mapupunta na. Bakit? Panuhin niya ko, bakit ka mo? May salamin sa walang salamin. Wala
walang nilikha ng Diyos na pangit. Amen. Kahit ikaw ay nasa edad na senior citizen, taas na po kamay ng senior citizen. Enjoy your life. Amen po ba? At kapag in-enjoy nyo ang buhay nyo, kasama ng inyong mga apo, may ganting ala kayong ibigay ni Yahweh. Kahit pagkatapos ng simba, magbantay kayo. Amen? Buti pa yung pamangkin ko. Pagkatapos ng simba, nagpapantay din. Saan? Doon sa isang mall. Buti pa ako, ginamit ng Diyos para magkaroon ng Sunday Masses. Amen? Alam niyo, natutuwa ako sa mga bata kapag niyayang mag-trip. Na-trip ang kanilang lolo-lola. Ang nakakatuwa nga na sa mga bata, yung pagtawag ng lolo, W sound, sa alin na L sound. Tanungin niyo kung bakit. Hindi ko alam kung matatawa kayo dito eh. Sasabihin ng bata, Momo, kain tayo makto, Momo. Hallelujah. Siguro tatanong niyo, brother Ryan, paano pag-W sound din ng lola? Siguro marinig yung Mowa, kain tayo ice cream, Mowa. Amen po ba? Urihin natin ang buhay na Diyos. Amen po ba? Yan ang life to the fullest. Yan ang loving God at loving others. Amen? Now, the second one, the Father called mercy over cultural barriers. Ang talinhaga, pagpapakita ng awa sa kabila ng pagkakaiba. Imagine ninyo, may pinakita ang Panginoon tungkol sa pagpapakita ng awa. At ano yun? Yung panhaga ng pagmuling sa Maritano. Isang lalaki ang naglalakbay mula sa Jerusalem patungong San Sebastian Chapel sa Wawa, patungong Jericho. Nilangan siya ng mga tulisan. Kinuha pati dahil sa katawan. Pinupog na parang pagkembolo at halos patay na ng iwan. At nataong napadaan ang saserdote. So anong ginawa ng saserdote? Sinisdan niya. Sabi, teka, di mo kilala itong taong nakasyo sa ito. Alis na ako. Pagkaalis ng Pariseo o saserdote, isang libita na padaan. Ang problema lang, tinignan lang. Kaya sabi niya, naku, di ko kilalang tao ko, alis na tayo ako. Napalinis eh. Ano pang sumunod na nangyari? Dumating ang Samaritano na padaan doon.
At anong ginawa ng Samaritano? Nang tingnan niya yung tao nakahandusay. Ano, sa singin niya, anong ginawa niya? Hindi siya pwede ba yung nakahandusay? Inindihan niya yung tao nakahandusay? Hindi. Hindi inindihan. Hindi inindihan pwera. Bakos inindihan niya. At nababa ang kanyang puso. Ang sabi ng Samaritano, teka, mukhang kilala ko itong taong to. Ang daming sugat. Mabuti pa, galutin ko nga itong taong to. At hindi ako papayag na di siya abutan ng buhay. So, ginawa niya, nilapitan, pinuhusan ng labis at anak ang mga sugat at saka tinali. At pagkatapos, isinanay pa sa isang asno at saan dinala? Sa isang bahay panuluyan sa Wawakali at doon inalagaan. The next day, sumunod na araw, sumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay pa sa innkeeper at sinabi sa innkeeper, Brad, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan, babayaran mo na sa aking pagpapagaling. Purihin si Jesus. Ang mga saserdote at levita ang siyang nagpapaliwala upang ini-ignore yung tao ng handusay. Amen? Imagine, mapalaan yung dalawa. Winawalang bahana yung taong nakahandusay. Bakit? Ano tingin sa kanilang dalawang napadaan? Hindi kilala. At ang patingin sa taong nakahandusay, masamang tao. Diba? Pero sa mata ng mabuting Samaritano, hindi siya masama, hindi siya pinagniga. Ang tanong ay bakit? Sapagkat ang tao na kahandusay ay ang tao pinasihan ng Espiritu ni Yahweh Eshad. Amen. At ano ang naging konteksto? Ngunit ang Samaritano o kinamuhian man ng mga Hudyo, nagpakita pa rin ang habang. Kaya ginamit ni Jesus ang kaaway bilang bayani upang wasakin ang pag-ibig. Amen? At ano ang naging konteksto? Mga Samaritano ay itinuturing na hindi dalisay. John chapter 4 verse 9. Subalit, nagtatagumpay naman ang awa laban sa kinaugalian. Tahimik niyata. Parang tahimik nyo. Wala yata akong kausap. Purihin si Jesus. Pagamat masama ang katayuan ng mga Samaritano, sila ay ginamit ni Jesus.
at itutuloy bayani ng pagka-makapatid sa kapwa. Amen? Kaya napakanda yung tema ng simbahan ng 2016, Mercy and Compassion. Bakit mahalaga ang mercy and compassion? Sapagkat sa grasya ng Panginoon, wala tayong ibang ibahagi kundi ang awa at abang. Amen. Amen po pa. Purihin siya mga kapatid. The last thing is, habang ni Jesus, bumayo ka at bilhin ang loob mo. Amen? Now, tinanong ni Jesus sa eskriba, sino ngayon sa tatlo ang nagpapakita ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga pulisan? Ang sagot ng eskriba, yung nagpakita ng awa sa kanya. Ang sabi ni Jesus, eksakto, in punto, tayo ka at ganoon din ang gawin mo sa iyong kapwa. Amen! Binalikan ni Jesus ang tanong kung sino naging kapwa. Ang sagot, ang nagpakita ng awa. Amen? Ang tunay na pagiging alagad ay pagkilos, hindi lamang sa kaalaman. Amen? Amen. Basahin niyo po ang James chapter 2 verse 17 at pagnilayang maiging. At ako'y iniwala na sa pamamagitan ng pagpilang tsaka may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen? Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, lalo na ikaw na nakatunghay sa digital platform. Huwag kang tutulan sa mga taong pinaniwala ang kapwa. Tularan mo ang mabuting Samaritano. Tularan mo at gawin mo kung paano nagpakita ng pakikipagkapwa sa tao. Yung palampatingan niya kaya sa mga kanarapang gabaw. Amen? Kaya huwag tayong nawala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asa ay nagagaling kay Jesus. Amen? At kapag patuloy tayo magpakita ng pagkipagkapwa, tsaka bago dumating ang buwan ng Agosto at bago matapos ng taong 2025, mas higit na bigaya ang ibubuhos ni Yahweh. Amen. At bilang pagkatapos, tulad ng sinabi ni Brother Mike, tayo na kayo. Ang buhay na walang hanggan
ay hindi sa pagsunod sa tuntunin, kundi sa pagtanggap kay Kristo Jesus. Ngunit ang pagmamahal natin sa Kanya ay mapatutunayan kapag minahal natin ang mga Samaritano sa ating buhay, ang mga pinakwil ng lipunan. Ang tanong, handa ka bang humayo at ganun din ang gawin mo sa kapwa mo? Amen. Ang hina. Amen. Ikaw kapatid na nanonood, handa ka bang humayo at gawin at ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa? Amen. Amen daw sabi ng ating nanonood. Taas ang ating mga kamay at bilang simpleng dasal, sama-sama natin hilingin sa Panginoon na tayo pag-isahin ang laman ng ating puso. Take this up as a simple prayer. Magiging mga nasa digital, tulog sa digital platforms, makita kayo sa amin. Jesus, my
ng pagmamahal sa kapwa. The redefining neighbor love. Yan ang ipinakita ng Panginoon sa talinhaga tungkol sa mabuting Samaritano. Nawa magrema sa atin ang mensahe nito at ay bahagi sa iba pa natin kapatid na wala rito upang may paabot ang mensahe nito lalo higit sa mga dating umaaktibo noon mula sa simula pa ng gawain ito. At naniniwala ako, bago dumating ang anibersaryo ng dapat ito sa buwan ng Oktubre, ibubuhos ng Diyos ang walang tigil na biyaya at papapala sa nakatayan ito. Pay manalangin, Diyos sa mga kapangyarihan, maraming salamat sa iyong mensahe kapahayagan tungkol sa redefining neighborly love o Diyos. Nawa magsiting aral ang mensahe ito at ay bahagi sa iba ang kanilang napapakinggan o Diyos. Nawa sa mga oras na ito, alay po namin sa iyo ang aming pusong pasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at naulihan sa bawat isa. Maging sila mga nasa kanilang mga tahanan, nakatumpay sa digital platforms, sila mga nasa baligyan karamdaman. Sino mang nasa mga ospital na may mga daladalang karamdaman na sakit, abunin mo Panginoon na iyong mapapagaling na kamay. Pagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Jesus. Patuloy mong pagpalain ang lahat na nandito sa kapitan nito. Pagpalain ang mga nagtagulin nito simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit at mga lungto at ang mga nagsusuporta sa gawain mo, Panginoon. Pagpalain ang bawat isa, sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabataghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan ni Jesus. Taas ang inyong mga dadalahan, kasama ang inyong mga kahilingan, at mga handog, at iba pang bagay na ibig paspasan at pagpalain ni Yahweh Al-Shaddai. Diyos sa mga kapangyarihan, narito paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Gamitin ko po bilang mga sangka upang ang sino mga hipo ay sundaan ng iyong mga tanda, himala, kapapanaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa buti papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Paspasanan nila mga alay handog, ibalik sa kanilang gustong pakal, siksik degree at makakapal. At sa aming pansamantalang pakiwahiwalay, taglay po namin ang ibayong kalakasan at ibayong sigla na galing sa madalang pangalan. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa nagpanambit ang panalangin ng aming ina Birhen Maria at ng lahat ng mga anghel pumalang sa langit kaysa din ng panalangin ni San Sebastian. Sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at napagligtas Panginoong Jesucristo na nabubuhay na nahari na sa hamot ng Espiritu Santo, isang Diyos,
magpa sa walang hanggan. Everybody say amen. Pakibabangin yung mga hawak kamay. Pakibabangin yung mga hawak kamay. Paasamin yung mga kamay na walang hawak. At malaya tayong magpupuri kay Yahweh ng Diyos. God is good! Ano all the time? God is good! All the time! And may the Lord God bless us all now and always forever. In the name of the Father. Father, malaman po kayo magpapalala. That's the declaration of our faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pala, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God is good! All the time! God bless everyone. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong ganasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong